miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng hindi mabayarang utang sa lending companies dito sa Hukumang Pantahanan! Kuya Eman, kakain na raw, sabi ni Mama. Sandali lang, Iris. Tinatapos ko lang itong requirements. Requirements? Saan? Uy, teka, wag mo sabihin sa akin na nag-download ka na naman ng loan app, ha? Uy, hindi mo pa nababayaran yung utang mo sa Quick Money app, ha? Shh, huwag kang maingay. Bakit? Baka marinig ka ni Mama. Pagalitan na naman ako. At saka huwag kang mag-alala. Babayaran ko rin itong mga utang ko sa susunod na sahod. Uy, magkano naman bang interest niyan? Baka naman sobrang laki niyan, ha? Di, sabi dito, maliit lang daw yung interest. Kung uutang ka ng 2,005, ang babayaran mo, kasama na yung interest, 2,525 lang. Pag 5,000 naman, ang balik, 5,050 lang. 90 to 120 days ang payment. At saka, 5 minutes lang ang processing. Papasok na agad yung pera sa e-wallet ko. Ang mura naman ng interest. Naku, sana hindi bogus yan, ha? At walang hidden charges pagdating ng bayaran. Eh, teka, magkano ba yung balak mo utangin, kuya? 10,000 lang naman. Ha? Ipambibili ko lang ng branded na sapatos na nakita ko sa mall nung isang araw. Ang interest lang, 100 pesos. Ikaw talaga, kuya, oh. Uutang ka para bumili lang ng sapatos? O bakit? Eh, dami mo ng branded na sapatos, ha? Di mo nga nasusuot lahat, eh. Basta. Hayaan mo na lamang ako, Iris. Basta wag mo sasabihin kay Mama na umutang uli ako. O, sige. Hindi ko sasabihin kay Mama. Pero, sa isang kondisyon. Ano naman yun? Ibili mo ulit ako ng make-up. Naubos na kasi yung binili mo sa akin last month, eh. O ano? Ha, Kuya Eman? Sige. Ibibili uli kita sa darating na sahod ko. Yun! Bait mo talaga, Kuya! O ano, Kuya? Nabayaran mo na ba yung utang mo dun sa Quick Money app? Oy, may 3 months na yun. Oh, ano yung narinig ko? Kuya Eman, umutang ka na naman. Di ba kabilin-bilinan sa'yo ni Mama? Umiwas ka na dyan sa mga cash lending apps na yan. Ilang beses ka nang umutang sa mga ganyan pero hindi mo naman nababayaran. Ang ending, si Mama lang din ang nagbabayad. Judy, baka marinig ka ni Mama, mag-away pa kami. Ano? Nabayaran mo na ba yung utang mo? Eh. Tsaka, saan ka ulit umutang? Sa Money app? Eh, alam ko yan. Maraming nagre-reklamo dyan. Marami daw hidden charges. Unprofessional pa yung customer service niyan. Oo nga eh. Malaki yung sinisingil nila sa akin. 15,000 pesos agad. Samantalang, 6 days pa lang ang lumipas simula nung due date. Uy, anong plano mo ngayon yan, Kuya Eman? Hindi ko alam, Iris. Baka hindi ko muna yung bayaran. Ako, Kuya Eman,
Baka maghabol din yan tulad nung ginawa ng robokas na inutangan mo. Nagpapunta pa ng taga-singil. At muntik pa tayong maiskandalo. Mabuti na lang, magaling makiusap si Mama. Ay nako, basta. Pag nagkapera ka ulit, kuya, bayaran mo din yung utang mo sa Quick Money app. Mahirap na yung marami kang pinagkakautangan. Emmanuel Diego! Sandali Eman- lang. Pupunta na ako dyan. Ay, magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Emmanuel Diego? Oo, ako ang nanay niya. May di-deliver lang po ako sulat sa anak niya. Ito po. Oh, ako na magbibigay nito sa anak ko. Salamat iyo, ha. Oh, mag-iingat ka. Salamat din po. Kanino naman kaya galing tong sulat na ito? Wala naman nakalagay sa sobre. Mabuksan niya at mabasa nga sa loob. Ako, sabi ko na nga, be. Galing na naman ito sa pinagkakautangan ni Eman. Kahit kailan talaga, walang kadala-dala itong taong to. Eman! Eman! Ma! Bakit po? Ayan, may dumating na sulat sa iyo. Bayaran mo na raw yung utang mo dyan sa Quick Money app. Ano? Ikaw ba magbabayad niyan? Baka hindi ko na po bayaran yan kasi masyadong mataas yung interest eh. Hindi ba ilang beses ko na sinabi sa iyo na huwag kang uutang kung hindi mo kayang bayaran? Tapos eto ka na naman. Walang kadala-dala. O paano kung bigla na lang may pumunta rito sa bahay natin para maningil? Ano ibabayad natin? Alangan bang ibayad ko pa yung natatanggap kong buwan ng pensyon? Ay nako, hindi. Ma, ako na po bahala dyan. Kung may maghahanap sa akin para maningil ng utang, sabihin nyo, hindi na ako dito nakatira. Aba, kung ipagpapatuloy mo yung pagtakas mo sa mga obligasyon, nilalagay mo lang sa panganib, hindi lang buhay mo, kundi pati na rin mga buhay ng pamilya mo. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan. Magandang umaga po. Ano po kailangan nyo? Dito po ba nakatira si Emmanuel Diego? Oo. Dito siya nakatira. Ay, naku, salamat. Pero wala siya ngayon. Oh? Kasi nasa trabaho. Ako ang nanay niya. Ganun po ba? Gusto ko lang po sana siyang i-inform tungkol po dun sa outstanding balance niya sa loan niya na kinuha sa Quick Money app. Makakabayad po ba siya? Ang totoo niyan, inaasikaso namin yung ibabayad dyan sa Quick Money app na yan. Masyado naman palang mataas ang interest nyo. Naku, sana po ma-settle nyo na yung balance as soon as possible. Kasi po lumalaki na po yung utang at nagbabalak ng ipasa ng aming kumpanya sa partner nilang law firm. Ano yun? Iko-korte pa nila sakaling hindi kami makabayad? Hindi ko po alam, ma'am eh. Pero parang sila na yata ang maniningil sa inyo. Naku, laki palang problema niyan. Kaya nga po, sana gawin nyo na ang lahat para mabayarang lahat ng utang nyo sa Quick Money app. Anak ko ang may utang, hindi Ay, ako. Opo. Pero tutulungan ko siya makabayad sa inyo. Ano na ang plano mo, Eman? Nagpapunta na rin ng ahente ang Quick Money app sa bahay natin para sabihan ka magbayad ng utang mo. Hindi ko nga tinarayan yung lalaki. Natakot ako nung makita kong parang may sukbit siyang baril sa loob ng jacket niya. Wala pa akong pambayad, ma. At saka, sobra nang lumaki yung utang ko ron eh. Hindi naman kasi makatwiran yung pagpataw nila ng araw-araw na interes. Sana naman kasi,
Tinanong mo muna sa kanila ang kanilang terms and conditions bago ka umutang. Pero kasi ma, marami din ang hindi nakakabayad dyan sa Quick Money App. Ang sabi kasi, illegal daw yung ginagawa ng Quick Money App sa mga lendis. May ilan pa ngang nagre-reklamong lendis ang dumulog sa isang sikat na radio program. Kahit na anak, sana bago ka umutang, tinitingnan nyo muna yung reputasyon ng kumpanyang inuutangan nyo. Ayan, kapag nakautang na kayo, saka kayo mabubulaga na manluloko pala yung inutangan nyo. Man, sinasabi ko sa'yo, bayaran mo pa rin yung utang mo. Kasi kapag napahamak tayo dyan sa ginagawa mo, naku, hindi talaga kita mapapatawad, oo. Mabuti. Na-aprobahan agad yung loan application ko sa Pera Express Loan App. Nakabayad na ako ng utang doon sa Quick Money App. Ano? Ano yun, kuya? Ha? Ano yung narinig ko? Umutang ka na naman sa ibang lending company para makabayad dun sa utang mo sa kabila? Yun lang ang naisip kong paraan para makabayad dyan sa buwis na Quick Money App na yan. Pero kumusta naman ang interest niyang Pera Express na yan? Ayun, sabi naman dito, mababa lang ang interest eh. Sigurado ka? Baka naman may mga hidden charges yan. Ako, Judy, huwag mo nga akong pakialaman. Alam ko ginagawa ko. Oo, ayan ka na naman. Tapos pag malaki na yung utang mo, pati kami nadadamay sa perwisyong ginagawa mo. Ang importante, makakabayad na ako ngayon sa Quick Money App. Makahihinga na rin ako ng maluwag sa wakas. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan. Lintek, ang laki naman ng utang na babayaran ko sa Pera Express. Bakit naman ganito? Ang alam ko, maliit lang yung interest nila. Kung alam ko lang na manloloko din pala yung Pera Express na yan, di ako uutang dyan eh. Naku, ano gagawin ko? Paano ako makababayad dito sa utang ko? Sigurado, magagalit na naman sa akin si Mama kapag nagkataon. Hello? Hello? This is Robert of Pera Express. Pwede po ba makausap si Emmanuel Diego? Anak ko, wala po si kuya dito ngayon. Nasa trabaho po. Ano po palang kailangan nila para masabi ko sa kanya pag uwi niya? Pakisabi lang po kay Mr. Diego na pakisettle ang kanyang balance sa kanyang loan sa Pera Express. Nung last month pa kasi ang due date niya eh. At kailangan na niyang bayaran ng balance para hindi na masyadong lumaki ang interes. Ganun po ba? Sige po. Sasabihin ko po yan sa kapatid ko. Man, ano yung nabalitaan ko kay Iris? May utang ka na naman sa ibang lending company. Umutang kasi ako, Ma, para makabayad na dun sa Quick Money App. Ano ka ba naman? Nagbayad ka ng utang sa lending company sa pamamagitan ng pag-utang ng pera sa ibang lending company? Hindi ka ba nag-iisip? Lalo mo lang pinalalaki ang problema mo. Iyan lang ang naisip kong paraan, Ma, para makabayad. Ang dami ko rin kasing bayarin eh, sa totoo lang. Paano hindi dadami ang bayarin mo? Puro kaluho. Ayan, bili ka ng bili ng mga branded na sapatos, bag, mga damit. Hindi mo naman kailangan yung karamihan sa mga binibili mo. Pamporma at pangyabang mo lang naman yan. Pati ba naman yung pagbili ko ng gamit sa sarili ko, pakikialaman nyo pa? Anak, kailan ka ba magtatanda? Ano naman?
pag pinagbantaan na ang buhay natin. Diyos ko, pakiusap naman, Eman. Marami na nga tayong problema dito sa pamilya natin. Tapos, dinadagdagan mo pa. Hello? Hello po, ma'am. Ako si Robert, yung lending agent ni Mr. Emmanuel Diego sa Pera Express. Yes? Ako po yung nagpa-aproba ng loan niya. Kaano-ano niyo po si Mr. Diego? Nanay niya ako. Bakit? Ma'am, nakikiusap na po ako sa inyo na bayaran na sana ng anak niyo ang utang niya sa Pera Express. Kasi kapag hindi po siya nagbayad, ako po ang sisingilin ng kumpanya. Bilang lending agent po niya, ako ang siyang tumatayo na garantor din. Hindi ko po kayang bayaran yung loan niya eh. Nagtatrabaho lang po ako para sa pamilya ko. Pasensya na, pero hindi ako magbabayad ng utang ng anak ko. Yung anak niyo, kailan po ba siya magbabayad daw? Hindi ko alam. Ang laki-laki siguro ng interest na pinapataw nyo. Kaya nahihirapan yung mga umuutang sa inyo na makabayad. Yun nga rin po ang reklamo ng iba, pero kasi kaming mga lending agents ang napiperwisyo kapag yung lendi hindi nagbabayad sa utang nila. Nakikiusap po ako sa inyo, ma'am. Parang awa nyo na. Kumbinsihin nyo na ang anak nyo na magbayad na ng kanyang utang. Sige. Muli kong kakausapin ng anak ko. O ano, Eman? Wala ka na ba talagang balak na bayaran ng utang mo sa Pera Express? Wala na po akong balak na bayaran ng utang ko, ma. Ha? Kasi, balita ko, pinasara daw ng SEC ang Pera Express. Dahil hindi raw ito nakaregister sa ahensya. Bukod sa maraming reklamo daw tungkol sa invasion of privacy and harassment. Nag-aalala lang ako, anak. Magsara man yung Pera Express na yan. Sigurado ako yung lending agent mo doon ang naperwisyo. Siya kasi ang sisingilin ng Pera Express kapag hindi nakabayad. Ah? Ganun ba yun, ma? Sa totoo lang, ha? Naaawa ako doon sa lending agent na umasikaso ng loan mo sa Pera Express. Abay, nung huling tawag niya, para siya ba iiyak? Kasi hindi niya alam kung saan kukuha ng perang pambayad sa utang mo. Pamilyado pa naman yung tao. Sige po, ma. Hindi na po ako uutang sa mga lending companies na yan. Abay, dapat lang, anak. Magbago ka na. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga utang na hindi mabayaran sa lending companies. Karaniwan na pong lubhang napakataas ng interest ang ipinapataw ng mga lending companies, lalo na kung ito ay hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC at iligal ang operasyon. Mas mataas din ang mga ipinapataw ng mga online lending apps na maituturing na mga predatory lending o loan sharks na nagsasamantala sa mga naghihirap nating mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pero, kailan nga ba maaaring magpataw ng interest sa pautang? Magkano ba ang legal interest rate? Kung lubhang mataas ang interest rate, pwede na bang hindi na lang ito bayaran katulad na lamang ng gustong gawin ni Eman sa kwentong tampok natin ngayon? Isa-isahin po natin. Ang sino mang nagnanais na magnegosyo ng lending o pautang ay required na mag-register sa SEC. Illegal ang lending business kung hindi ito rehistrado. Samantala, ang pagpapautang po ay hindi kailangang nasusulat para makasingil. Gayunman, kung ang pautang ay may ipinapataw na interest o tubo,
Ito ay dapat na malinaw na napagkasunduan at naisapapel sa umpisa pa lamang. Malinaw po sa Article 1956 ng Civil Code na walang interest na dapat bayaran maliban kung ito ay stipulated in writing o naisulat. Kung hindi ito nasusulat, hindi ito maaring ipataw kahit pa nagkaroon ng verbal na kasunduan. Ngayon, kung may kasunduan at ito ay naisulat at batay sa kasunduan, ang interest ay lubhang mataas. Ang interest rate ay maaaring ibaba ng korte for being unconscionable o hindi makatarungan. Bagaman po at hindi na umiiral ang usury law o yung batas na nagtatakda ng maximum interest rate sa pautang at pinapayagan na ang mga partido na magkasundo ng halaga ng patubo, nilinaw po ng Korte Suprema na dapat ito ay maging makatarungan at katanggap-tanggap pa rin. Katunayan, sa kasong Isla et al. Versus Estorga, isang 2018 case, sinabi po ng Korte Suprema na ang 10% interest kada buwan ay hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap. Dahil dito, ibinaba po ng Korte Suprema sa 12% kada taon ang interest. Take note, ang 12% po ay kada taon at hindi kada buwan. Now, going back to our case, karaniwan na po sa mga online lending o maging sa mga 5-6 na hindi naman legal ang operasyon na hindi na nagsusulat ng kasunduan sa interest dahil nga umiiwas na magamit ito bilang ebidensya laban sa kanila sakaling may magreklamo at magsampa ng kaso. Ibig nitong sabihin, sa ganitong sitwasyon, and I assume this is true sa sitwasyon ni Eman, hindi po enforceable o hindi maaring ipatupad ng lender ang kasunduan sa interest. Gayunman, nananatili pa din po ang obligasyon ni Eman o ng nangutang na magbayad sa prinsipal na pagkakautang. Ang pinakamainam lang pong gawin ay direktang makipag-usap sa lending company at bayaran ang prinsipal. Paalala lang po maging mapili sa uutangan, alamin ang patubong ipinapataw at mangutang lamang para sa pangangailangan at hindi para pagbigyan ang layaw. Yan po ang hukumang pangtahanan ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH TV, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutya. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan! Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.